team. Good morning sa ating lahat. Una po sa lahat, maraming po salamat sa pagtitiwala ninyo dito sa Supreme Wealth Alliance o SWAP. So, dito sa video training natin ngayon, ituturo ko sa inyo ang paraan ko kung paano ako maglista ng mga prospects. Alam nyo, marami naman ang pwedeng paraan kung paano maglista ng mga prospects. Halimbawa, pwede po kayong mag old school. Pwede nyo pong ilista ang mga prospects gamit lang ang papel at ballpen. Or, pwede rin kayong gumamit ng Microsoft Excel. Pero para sa akin, since makabago ng teknolohiya natin ngayon, gumagamit po ko ng Google Spreadsheet para mas convenient at mas organized. So, sa mga wala pang Gmail account, pwede nyo lang i-click ang link na ito. So, sa ngayon, magsa-sign in na ako sa aking Gmail account ko. Nalagin ko ng Gmail account ko. Ito, albertocontent@gmail.com. Ito yun po. Okay. So, andito na tayo sa aking inbox. So, punta muna tayo dito sa Google Drive. Then, may mga files ako dito sa Google Drive. So, ang i-click ko ngayon, itong file ko na Swap Prospects for 2014. Yan ang spreadsheet na ginawa ko. So, dito sa spreadsheet na ito, dito sa name of prospect column, dito nyo ilalagay ang mga prospect na in-inquire nyo at pinanoodan nyo ng video. So, halimbawa, lagay ko ang pangalan ko. Type nyo lang siya. Okay na. So, dito naman po sa inquired via na column, nahati na po siya sa dalawang columns, which are inquired via Facebook and inquired via text. Sa inquired via Facebook, syempre po, dito nyo ilalagay yung mark na itong prospect na ito is nag-inquire siya via Facebook. Same lang din sa text. Dito naman sa text column, ilalagay yung mark kung nag-inquire yung prospect mo via text. Halimbawa, itong si Alberto Bandolon, nag-inquire siya sa inyo through Facebook. So, dito nyo ilalagay yung mark under Facebook column. And then, halimbawa, mag-add pa tayo ng isa pang prospect. Kunyari, itong si Joanna Marimatore, nag-inquire siya. Pero, nag-inquire siya through text. So, dito nyo naman siya ilagay under text column. And then, dito naman sa date inquired na column, dito nyo ilalagay yung date kung kailan nag-inquire yung mga prospect nyo. Itong si Alberto Bandolon, nag-inquire sa'yo noong April 5, 2014. Ita-type nyo dito, April 5, 2014. And then, ito naman si Joanna Marimatore, nag-inquire naman sa inyo noong April 6, 2014. Kaya, ita-type nyo dito, April 6, 2014. And then, dito sa cellphone number column, since si Alberto Bandolon ay nag-inquire via Facebook, di mo na kailangan maglagay ng number. Pero si Joanna Marimatore ay nag-inquire via text, kailangan mong ilagay yung number niya para may backup ka for follow up, just in case na hindi mo na-save yung number niya sa phone mo.
type mo lang. So dito sa watch the video column, ang tanging ilalagay mo lang dito ay yes or not yet. So si Alberto, panood na niya ang video mula umpisa hanggang sa dulo, ang ilalagay mo dito ay yes. Pero si Joanna naman, hindi pa napapanood yung video dahil naka-mobile lang siya, ilagay mo lang dito yung not yet. So dito naman po sa welcome by Team Suave column, ito po ay connected sa watch the video column. Kaya itong si Alberto, napanood na niya yung video, ipapa-welcome na po siya dun sa welcome to Team Suave group. So yes ang ilalagay niyo dito. And then si Joanna naman, since hindi pa rin niya napapanood yung video, not yet naman ang ilalagay mo. So guys, dapat may swap prospects folder na kayo, kasi dito nyo na ilalagay yung mga pictures ng prospects ninyo para organize, at yun na rin ang gagamitin mong pictures para sa pag-welcome doon sa welcome to Team Suave group at sa official Team Suave group. Kaya dyan na papasok yung added to swap prospects folder. So since silang dalawa ay nasa list of prospects na, dapat na andun na rin yung mga pictures nila doon sa swap prospects folder mo. So since nasa list of prospects na sila at nailagay mo na rin yung mga pictures nila doon sa swap prospects folder mo, lagyan mo na ng yes parehas. So dito naman sa column na second follow up by, dito natin ilalagay yung date kung kailan natin sila i-follow up ulit. So yung usual gap na ginagamit ko sa second follow up is 2 days. Kaya itong si Alberto, nag-inquire siya sa atin noong April 5, 2014. So ang ilalagay natin dito na date is April 7, 2014. Samantalang si Joanna naman, nag-inquire siya sa atin noong April 6, 2014. So ang ilalagay naman natin dito sa column na to ay April 8, 2014. So katulad ng ginawa natin dun sa column na second follow up by, ganun na rin ang gagawin natin dito sa column na third follow up by. Yung usual gap from the last follow up is 5 days. Kaya itong si Alberto, yung last follow up niya is April 7. So ang ilalagay natin dito sa column na ito ay April 12. Samantalang si Joanna naman, ang last follow up date niya ay April 8. Dito naman sa third follow up is April 13. So for the final follow up, yung usual gap na ginagamit ko from the last follow up is 1 week. Kaya itong si Alberto, yung last follow up niya is April 12. So yung final follow up sa kanya is April 19. Ganon din kay Joanna. Yung last follow up niya is April 13. So yung final follow up sa kanya is April 20. So since mga bagong inquire pa lang sila, dapat yung cells ng second, third, and final follow up, dapat naka yellow green sila, kasi naka-indicate dito na yellow green represents not follow up yet. So
kukulayan na natin sila. Ayan, naka-yellow green na silang lahat. Ano yung Madali siya para tang. Ayun. ano yung unang word na ginamit mo? Yung dumaan ba yung first word? So, ngayon, April 7. April 7 ngayon, isipin na natin. Sabihin na natin na April 7 ngayon. Sabihin na lang natin na April 7 ngayon. So, ngayon ang second follow-up kay Alberto. After mo siyang i-follow up, gagawin mo na siyang color white ulit. Ano? So, So ngayon, sabihin na lang natin na April 7 ngayon. So, meron tayong second follow-up kay Alberto. Since follow-up muna siya, kulayan na natin ulit ng color white. Ayan. Ganon din kay Joanna. April 8. After mo siya ma-follow up, gawin mo na siyang white. And then, dun sa third follow up kay Alberto, after mo siya ma-follow up ulit, gawin mo na siyang ulit white. And then, ganun din kay Joanna, April 13. After mo rin siya i-follow up, gawin mo na rin siyang white. Tapos, pagdating naman sa final follow up, kunyari, sabihin na natin na April 19 ngayon na yung nakaschedule yung final follow up mo kay Alberto. So, after mo na siyang i-follow up, gawin mo na siyang color white. Dito na papasok yung done everything na column. Yung kay Joanna naman, ang dapat mong ilagay ay not yet. Kasi hindi mo pa tapos ang final follow up mo sa kanya. So dito naman sa remarks column, dito natin ilalagay kung bakit gusto nilang magkaroon ng extra income. Halimbawa, itong si Alberto, ang rason niya is gusto niya magkaroon ng sariling bahay. Samantalang kay Joanna naman, ang rason niya is gusto niya magkaroon ng sariling or ng personal savings. Dito naman tayo sa join as a member column. Kapag yung prospect naging member na at kapag na-activate na yung account niya, dito natin ilagay yung date kung kailan na-activate yung account niya. Pero kapag hindi pa, syempre not yet ang ilagay natin dito. So, itong si Alberto, sabihin na natin na member na siya at na-activate na niya yung account niya ngayong April 19. Dito natin ilagay yung date kung kailan na-activate yung account niya, which is ngayon, April 19. Samantalang itong si Joanna, hindi pa siya member, hindi pa niya naipadala yung 2.5 niya or hindi pa na-activate yung account niya, ang ilagay naman natin dito is not yet. Alright guys, dito nagtatapos ang ating training video para sa araw na ito. Naipakita ko na po sa inyo ang paraan ko
kung paano maglista ng mga prospects. Kayo na po ang bahala kung i-apply nyo po yung paraan na ginawa ko or gagawa po kayo ng sarili ninyo. Nasa sa inyo naman po yan, wala naman po problema doon. And thank you guys for watching. See you soon in our next training video series. God bless po sa atin. Power. Power.